2024. Ito yung panahon na sinalanta ng bagyong Christine ang buong Pilipinas, lalo na ang Bicol. Sa social media ang tayo mababasa, pero wala eh. Ganyan talaga gumanti ang kalikasan. Samahan nyo ako kung paano ko naitawid itong araw ko, kasi empleyado tayo. Kailangan natin kumayod kahit mahirap, walang excuses. Kailangan pumasok. Sa mga kababayan kong nasalanta, sana huwag kayo mawala ng pag-asa, kasi laging naandyan ang Diyos. Alam ko na tutulungan niya kayong makabangon. At sana matuto na tayo at magising na dapat ingatan din natin ang kalikasan, kasi matindi siya pag gumanti. Kahit mga bagyo, wala tayong magagawa. Notice tayo, empleyado tayo. So ngayon ay signal number 2 sa Cavite. Pasok pa tayo sa Manila, wala naman tayong magagawa kasi hindi naman nagka-cancel na pasok yung trabaho. Malakas yung signal ng trabaho ay sa bagyo. So bayan nyo ako, tingnan natin kung makakapalo ko sa trabaho. Hey guys, alis na tayo. Time check 6:02. Lakad na ako, bye bye. Bye bye. Para sa inyo to. Bye bye. Game. Bye. Bye bye. Lakas! Guys, sobrang lakas. 2 beses na yan! Kaya magagawa. Pasok talaga. Ginagawa mo. Wow. Brownout dito. Gimana na lang guys, madilim. Ay Lord, labas na ako ng ilungan. Guys, ang lakas. Okay. Hindi na lang makas. Medyo sinuwerte tayo, nakasakay agad tayo ng bus. Kaso hindi pa nakakalayo. Kita nyo naman, bandang Langkaan pa lang, baha na. Paano pa kaya pag sa Manila na? Swerte pa talaga ng mga araw na to, kasi kita nyo naman, tingnan nyo, punong-puno na agad yung bus, hindi pa nakakalayo. Grabe talaga. Pagdating namin dito sa Bacoor, eto na yung tumambad sa amin. Sobrang lalim na ng baha, halos lampas tuhod na siya. Iniisip ko na ng mga time na yan na baka ma-stuck kami sa Bacoor. Kaso, diretso pa rin. At hindi nga ako nagkamali, kasi habang palapit kami ng palapit sa Manila, ayan na, unti-unti nang tumataas ang tubig. Naririnig ko na yung mga kasabay ko ng mga time na yan, na parang paano kaya pag nasa Manila, makakatawid pa kaya tayo. Buti na lang yung mamong bus driver, iba yung trip. Bagyong bagyo, patugtog, grabe. Para kami nasa loob ng beer house, kaya parang medyo naiibsan yung kaba. Pero hindi mo pa rin maalis sa isip mo na paano kaya pag na-stuck ka sa Bacoor. Basang-basa sigurado yung sapatos ko niyan. Awit yun boy. At ito na nga ang pinaka-exciting na part. Tumating kami sa Longos na ito yung nadata namin. Para kami nasa gitna ng lawa. Sobrang lalim. Kita nyo namin nagbabike.
Mga gulong ng jeep halos lumubog na sa baha. Medyo nawawala na rin ako ng pag-asa ng mga time na yan. Baka hindi na umabante. Kita nyo naman napakakapal ng tao. Hindi rin sila makaabante kasi may stuck yung mga sasakyan nila sa gitna. Sa totoo lang, sa buong buhay ko ngayon pa lang ako nakakita ng ganyan. Parang bahang-baha talaga siya kasi sa Cavite hindi naman bumabaha ng ganito. Parang nasa pelikula ba. Hindi ko lang nakunan agad pero may mga bata pa dyan. Binubuhat na ng mga magulang nila para makatawid lang. Sobrang taas ng tubig, parang hanggang tuhod na yata. Yung nasa kabilang lane, nagka-counterflow na sila para makadaan lang. Nakikita niyo yung mga motor na yan, dapat doon yun sa kabilang kalsada, sa kabilang lane. Kung makikita niyo yung parang nasa bandang gitna, aakalain nyo na parang may nag-shooting ng pelikula. Kasi walang dumadaan, tapos yung mga tao nasa panabilang. Tapos ito pa matindi, nakatrip pa ni manong driver sa ilalim kami ng overpass dumaan. Kita nyo, ayan sobrang daming stock na sasakyan. Halos di sila makaabante, sobrang lalim ng baha. Buti na lang malakas yung loob ni Manong, dinare-derecho niya pa rin. Dito naman sa part na to, parang may motor show. Kaso mo lang, ilaw na lang yung ulang. Sobrang daming motor na nakastock dyan. Grabe. Ang awa ng Diyos, nakababa naman ng bus. Shoutout sa'yo, Manong. Buti nakadating sa PTEX. Thank you, Lord. Sa part na yan, kisasakay ko lang ng carousel. Hindi ko na na-videoan kasi lumabas ako ng PTEX kasi wala namang sasakyan. Naglakad ako, lakas loob. Tsaka kaya ganyan ako basa. Yung payong ko, hindi niya kinakaya yung hangin. Bumabaliktad siya. Basang-basa ako dyan. Kulang na lang pati brief mabasa. Yung bag ko, basang-basa rin yan, pati yung loob. Dito hindi naman masyadong baha. Kaso lang, yung driver naman sobrang lamig mag-aircon. Parang hindi na ulan. Kita mo rin yung mga taong talagang sinisikap nilang makapasok sa trabaho kahit bumabagyo. Halata mong parehas ko rin na matindi yung pangangailangan. Shoutout sa inyo dyan. Medyo malapit-lapit na tayo sa trabaho niyan. Guys, double dragon na. Kunti na lang, kunting kembot na lang. Nakakarating din. Lakas. Shit, stuck pa sa gitna. Okay nang ina. Drift dash. Sa part na yan, pasakay na ako ng jeep. Kaso mo na-stuck ako sa gitna. Buti na lang may dumaan agad na jeep. Okay, sa part na to, medyo nakadating na ako sa building. Kitang-kita nyo naman, basang-basa ako mula from head to toe. Problema ko naman ito kung saan ako magpapalit. May tao pa doon sa cubicle. Ayop na yan, napakamalas talaga ng araw na to. Pero ayos lang. Push na natin doon, dito na tayo. At yun nga, sa wakas, nakapagpalit din. Thumbs up muna. Iyon naman, napaka-pogi naman. So medyo in-hurry na tayo niyan ng konti kasi malapit na, malilate pa tayo. Sayang yung effort natin kung dadating tayo sa opisina ng late. Ayos lang, at least nakapasok tayo. Basang-basa ako pero wala no choice. Tapos pagpasok mo sa office, ubod ng lamig pa. Sobrang excited ko nga niya. Nakalimutan ko pa yung payong ko sa loob ng CR. Buwisi talaga. Alright, so yun nga guys. Buti na lang umabot tayo. Salamat, thank you Lord. Ito yung get up natin. Ayop na yan. Pasok muna ako guys. Salamat sa mga manonood. So ayun nga guys, after shift medyo payapa na yung panahon, naglalakad na pero madilim pa rin. Pero at least hindi na yung kagaya nung kagabi. At least nakasurvive tayo. Shoutout nga pala sa nagpahiram sa akin ng tsinelas kay Salde. Nung oras na yan, 6 na, palabas na rin ako, pasakay na rin ako ng bus. Umabot ko sa part na to, maraming salamat. Sana share mo pa rin tong video ko. Subscribe ka, pamalita mo, bahala ka sa buhay mo.
Basta ako, masaya ako kasi nakasurvive ako sa bagyo.